dahilan ba para kabahan o mga tog na itong sina Bongo at saka Bato de la Rosa? Naku, oo, kung ako kay Bato, nagtatago na ako sa Bato. Magandang hapon mga kababayan. Mayroon tayo ngayong gagawing update muna patungkol sa mangyayari sa darating na mga panahon. Sa lalong-lalo na itong linggong ito, antabayanan natin ang mga mangyayari dyan sa International Criminal Court. Lalong-lalo na itong latest na ito sa panayam kay Attorney Cristina Conte, ang ating ICC assistant to the council. So at pakinggan muna natin mga kababayan ang panayam kay attorney. Sige. Sabihin na. So ito yung mga procedural na kailangan. Okay. So yun may dahilan ba para kabahan o mga tog na itong sina Bongo at saka Bato de la Rosa? Naku, oo, kung ako kay Bato, nagtatago na ako sa Bato. Kasi, actually, hindi mo, undeniable, yung role niya sa war on drugs. To the extent na hindi na siya ma-redact, hindi na mabura yung pangalan niya sa mga dokumento. Ito yung dati natin pinag-uusapan na nabanggit yung pangalan niya. Kasi parang, bakit ko pa i-redact? If you look at all the documents, ICC has not mentioned names, but his and another person's binanggit kasi unavoidable. And kung ako nga sa kanya, nagsasabit na ako sa ICC para medyo magsabay kami ng pinakamamahal niya. Kung ako sa kanya, sasabayan ko na yung nakakulong ngayon. Kumbaga, hindi na ako lalayo kasi ang hirap nung nauuna yung dun sa isa. Paano kung makagilty na kaagad yun? Diba? It portends a lot for my case. So, sasabay na ako para mag-join forces kami kahit paano, no? Although hindi sila pwedeng magpareho ng abogado. Mag-join forces kami para sabay halos namin aayusin yung mga witnesses. Because things can change over time. Kaya, kung ako sa kanya, now is the perfect time, habang hindi pa ulit nag-resume yung hearing ni Duterte, to submit to the court. How about si Senator Bongo? Si Bongo, ayaw magsalita talaga ng prosecution yan eh. If Bongo played a cerebral role or a thinking role, sorry. Kumbaga nag-isip, kumbaga hindi yung, Bong, kaya kami yan. Ito, labas mo to. Hindi utusan lang. At sa totoo, hindi ako ang makakapagsabi doon. Kundi si Bongo. Siya yung may alam niya kung anong role niya. At kung may mga insider witnesses, and I would imagine there are a lot already. Ilan pa lang yung nagpa-public, pero parang kung ako, mapapaniwala na ako, no? Pero through the documents, sifting through the documents, yung kay Las Cañas, hindi masyadong nagpapalawit kay Bongo. Mukhang si Bongo talagang all about the money. Sorry. Kaya ngayon nga, di ba, may kaso siyang... Ayan mga kababayan, a very strong statement sa ating ICC assistant to the council na si Attorney Cristina, kung saan makikita natin na ang sabi niya ay kung ako kay Bato, magtago na ako sa Bato. Yan ay kung maalala natin mga kababayan, nung panahon na inaresto ang ating dating presidente ay itong si Attorney Cristina at saka si dating Senador Trillanes ay 1 week before, bago lumabas ang arrest warrant galing sa ICC, ay nagpaalala din ito, no? Nagpaalala din na lalabas na ang arrest warrant. So ito isang panayam kung saan nagpapahiwatig, no? Isang pagpapahiwatig na malamang ay maliit na lang o ilang araw na lang ang ating aantayin, ay siguradong mayroon ng panibagong lalabas na
arrest warrant na sa galing ng ICC. Ang ating maalala, kung ating tatapusin nga ang panayam, ay sabi nga ay may walo pang kasama ni PRRD na kasama sa ICC na kakasuhan. So ibig sabihin ay mag-aantay-antay na lang tayo nito mga kababayan. Sabi pa nga niya ay konti na lang ang kulang. Parang yun nga sa statement nga masasabi natin, baka may alam kayo dyan sa birthplace, birth date, o ano pa yung mga kailangan para sa mga dokumento. So ibig sabihin ay parang mayroon ng nangangamoy na susunod doon sa ating dating Pangulo, no? Sabi pa nga ng ating assistant to counsel ay kung ako ay dapat unahan na lang, no? At parang ibig niyang ipahiwatig niya kung ako ay kusa na lang akong pupunta o susuko para mas maagang masitol kung ano man ang dapat mangyari, no? Ano man ang dapat kailangan gawin para sa darating na prosecution. So kung titingnan natin ay talagang malapit-lapit na, no? Malapit-lapit na. So sigurado kung 8, so hindi natin alam kung sino, pero sigurado itong nasa binanggit ay si Senator Bato at yung iba pang mga kasangkot tungkol sa crimes against humanity. Pero patungkol po sa ating senador na si Senator Bongo ay medyo silent pa po ang ating assistant to counsel, pero dahil nga hindi po siguro direktang sa panahon na yon ay hindi siya direktang nagkaroon ng kasama, o hindi siya direktang kasama doon sa crimes against humanity na tinatawag. Pero hindi siya makakaligtas. Sabi pa nga, hindi rin siya makakaligtas dito sa ating bansa patungkol sa graft and corruption dahil mayroon na nga isang pang kaso. Pero kung titingnan natin mga kababayan, kung ito yung magiging resulta doon sa International Criminal Court na ang mga kaalyado ng ating dating Pangulo ay sa darating na halalan, kung ito pa ay magkakaroon, ito ay kung mangyayari man ito, ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari doon sa darating na 2028 elections. Dahil ika nga ay magkakaroon ng kabawasan doon sa mga kaalyado ng ating dating Pangulo at lalo-lalo na kaalyado ng ating Vice Presidente. So, mas kung ito yung magiging resulta, ay medyo hihina ang kampo ng Duterte camp. At panahon ito, para umusbong naman, no? Umusbong naman ang kampo ng ating kasalukuyang administrasyon, o di kaya yung nangangamoy na lumalakas na kampo, yung Pinklawan, o tinatawag na Pinklawan, o yung dating Dilawan, na kung saan pinamumunuan ng ating mayor ng Naga City, no? Yun ang kandidato ng Pinklawan. At yun nga narinig natin sa mga balita na kahit nga yung dating Chief PNP na si General Torre ay medyo sumasama-sama na rin doon sa kanilang mga gathering. So ibig sabihin mga kababayan, itong pangyayaring ito, kung magkagayon man, kung halimbawa ay tuloy yung sinasabi ng ating assistant to counsel na si Attorney Cristina, na kung saan ay may 8 magiging kasama pa na perpetrators, kumbaga, ang ating dating Pangulo. So, sabi pa nga niya, kung ako sa mga pangalang ito ay pupunta na lang siguro ng kusa para may makasama si
si dating Pangulong Duterte. Parang yon ang gustong ipahiwatig ng ating assistant to counsel. Kaya mga kababayan, ito ang aantabayanan natin sa darating na mga araw, sa darating na linggo, kung ano ang mangyayari. Dahil nga itong ICC ay ang International Criminal Court ay talagang porsigido na papanagutin ang lahat ng kasabwat at kasangkot doon sa tinatawag nating crimes against humanity.